Wala pang komento si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa rekomendasyon ng House Quad Committee. Meron na, wala lang kayong na-report. Di nyo lang alam. Hindi kasi kayo nagre-research. Saka baliwala naman sa inyo yung sagot ni Pangulong Duterte. Easy, mamaya papakita natin. Dito lang yan sa social media. Nakasuhan siya kasama ang ilan pang personalidad sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Isinusulong din sa Kamara ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Narito ang aking report. Tulad ng reklamong isinampa sa International Criminal Court, Crimes Against Humanity ang inirekomendang ikaso kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo. Ay, chotomate na. Yan. Naggidugulo mo kasi. Ng report yan. ng House Quad Committee na duminig sa illegal drugs at illegal pogo operation sa bansa ng nakaraang administrasyon. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness testimonies corroborated by evidence revealed a system that incentivized the corroborated daw ng evidence. Yung mga ebidensya kanino nang galing? Yung mga may kaso ng pagsisinungaling, may mga kaso ng perjury, mga kriminal na nakulong, sila ho yun. Yung mga witness nila. Hindi, ako sa loob-loob ko, siguro unang dinig pa lang ni Duterte to, pinagtatawanan niya nito. Sigurado. Sigurado ako alam mo kasi, maraming klase ng abogado. Ulitin ko ha. Maraming abogado na abogaduhan lang. Ano ibig sabihin ng abogaduhan lang? Katulad ng mga natanggal. Yung pumasa lang, sinuwerte lang ika nga. Sinuwerte lang, ha? At pumasa ng bar, pero hindi nakapag-practice. Yan, isang abogado yan. Okay? May pangalawang abogado, yung nakapag-practice nga siya, pero lagi namang olat. Nikilala rin akong abogadong ganyan. Nagbablog pa nga yung animal na yan eh. Pangatlo, meron talagang yung abogado, yung litigator ika nga, yung talagang alam lahat. Sabihin, hindi ho biro. Ibig sabihin, kabisado niya kahit tulog, alam niya kung anong gagawin. Kasi hindi naman po porket abogado ka, magaling ka, alam mo yung proseso. Ibig sabihin, mahina ka, ika nga. May mga ganun eh. Nalulusutan ng proseso. Tapos hindi alam ang tunay na yung paano magpresenta ng witness, yung witness niya, sablay-sablay. Tapos hindi updated. May mga ganong klaseng abogado. Okay? Si Pangulong Duterte, ano yan? Updated po yan. Una-una, naging piskal pa. Ano ibig sabihin ng piskal? Lahat po ng kaso dumadaan dyan. Wala naman ng kasong diretso sa korte. Dadaan mo na sa piskal, di ba? Kabisado nila ang kung kailan nadidismiss ang case, kung kailan pwedeng himas-himasin. Alam mo yun, may mga ganyan eh. Huwag na tayo magkaila sa Pilipinas. Pagka mayaman ka. Medyo lulusot ka. Kabisado ni Pangulong Duterte kasi nga piskal ho siya. Kaya sigurado ako, nung pinakikinggan niya ito, tawa siguro ng tawa yun. Sigurado ako dyan. Tawa ng tawa yun at sinasabi niya, sinong witness niyo? Sino pinatay ko? Pinagtatawanan niya to, sigurado ako. Suspected drug personalities. Bunsod ng drug war, pinakakasuhan din ng Quadcom sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Debold Sinas, Police Colonels Ruina Garma at Edelberto Leonardo, at dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Pinakakasuhan din ng ilang personalidad na may kinalaman daw sa pagkakasamsam ng 360 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga, kabilang si Mayor Teddy Tumang at ilang Chinese nationals. Gayon din ang mga may kinalaman sa pagkamatay ng 3 Chinese nationals sa Davao Penal Farm noong 2016 at ni Police General Wesley Barayuga. Kailangan naman daw ng dagdag na investigasyon para sa mga personalidad na may kinalaman sa illegal na pogo operation, kabilang sina dating Bamban Mayor Alice Guo at mantakin mo si Guo pa ngayon ang nakalusot. Nako. Alam na this. Anak ka na yung wewe. Oo, booking na booking kayo.
Mantakin mo diniin. Talagang si Guho ang talagang spy, kinonfirm pa daw ng China, ganyan. Lahat na ng kasinungalingan. Ewan ko, sabihin na natin, hindi ko sure kung kasinungalingan o sigurado. Pero lahat na unang akusasyon ibinigay kay Guho. Di ba? Tapos, siya pa ngayon ang walang kaso. Oh. Mahalaga siguro talaga ito. Sa anong halaga kaya at hindi nakasuhan si Mayor Guo? Sa anong halaga? Gaano kaya kahalaga yun? Alam na this, di ba? Anak kayo ng Ating presidential spokesperson Harry Roque. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. Feeling bayani pa talaga. Defining moment saan pinalaga namin ang mga Duterte. Kung wala kayong backup at wala kayong utos ni Romualdez, sure ako, hindi kayo gagalaw. Wag na tayo maglokohan, Mr. Barbers, Mr. Chair. Wag na tayo maglokohan. Ang lahat ng galaw ng kamera ay may basbas ng Speaker of the House. Tradisyon nyo na ho yan. Alam na ho natin yan. Wala hong gagalaw dyan at mangyayari pag hindi involve ang Speaker of the House. Alam na ho natin. Wag na kayo magpakabayani pa. Bayani pa dating ninyo. Pero halatang halata naman, sir. Halatang halata. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. Bunsod ng pagdinig, 30 panukalang batas daw ang nabuo para pigilang maulit ang mga ganitong insidente. Kabilang sa panukala ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Monetary reparation between 250,000 pesos to 500,000 pesos as well as a non-monetary reparation will be granted to victims and their families to be determined by the extrajudicial killing claims board proposed under the bill. Agad namang inadapt ng plenaryo ang report ng Quadcom. Ipapadala na raw ang report sa mga appropriate government agencies para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon naman kay Senador Bongo, ipinauubayan na raw niya sa korte sakaling tuluyan silang makasuhan. Pinuna rin niya ang Quad Committee dahil idinadawit daw ang ilang taong nabanggit sa mga hearing kahit wala raw katibayan laban sa kanila. Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, handa raw siya. Alam mo, tama yung sinabi ni Senator Bato eh. Basta lang binanggit ka, kahit wala namang sapat na ebidensya, kakasuhan ka. How would you know? Diba? I mean, paano mo masasabi na hindi nagsisinungaling yung tao na yun? Basta lang, maikwento lang. Madaling salita ho, mga kababayan, marites lang. Hindi, alam nyo, ito seryosong usapan to. Ito, walang bullshitan dito. Alam mo, kaya nagiging maunlad ang Japan. Ito, may nagkwento sa akin. Kaya daw maunlad ang Japan kasi konti ang chismosa. O walang chismosa. Kasi dito, mga kababayan, walang pakialaman dito, mga magkakapit-bahay. Oh, dito sa Japan, walang pakialaman. As a matter of fact, iinis nga sila pagka nagkikwentuhan. Ayaw ng ganyan. Sa Pilipinas, wala nang pera. Chismisan pa ng chismisan. Tama, mali. Sa Pilipinas, hindi kumpleto ang chismisan. Pag hindi kumpleto buhay pag walang chismisan, ika nga. Pag uwi sa bahay, kailangan yung mga sorry wag magagalit yung mga matatandang babae minsan pag uwi ng bahay, bili ka ng coke dyan. Anong coke? Basta yung coke. Bili ka ng coke dyan, tsaka merienda. Magmimerienda kami ni Aling Laila. Magmimerienda kami ni Aling Laila dyan. Kasi na pag nagmerienda na sila ni Aling Laila, talagang, sige, pinagchismisan na lahat. Uso yan eh. Uso nga, kunwari magkakaibigan eh. Pero pagka, kala mo walang GC silang sarili. Putang
totoo yan. Ugaling Pinoy yan eh. Yung kunwari magkakaibigan, tapos may kanya-kanya naman GC. Tapos pag chichismis, alam mo siya. O, di ba? Ugaling Pilipino yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung dito sa Japan, kaya umunlad ng Japan dahil bawal ang chismisan dito. Sa coffee shop nga, solo-solo kayo eh. O, pag merong chismisan, may Pilipino dyan, sigurado. Pag nakakita kayo ng mga chismoso dito sa Japan, Pilipino yan. Matik yan. Kaya nga ho dito, meron silang tinatawag na secret code dito ang mga Pilipino. Wag na wag kang magkikwento ng kahit ano tungkol sa trabaho mo. Kasi siguradong pagchichismisan ka, aabot na yan hanggang doon sa Nagoya, doon sa Timbuktu, doon sa Hokkaido. Wala ka namang kinalaman doon sa Hokkaido. Napunta doon yung, alam mo ba, si Banat ba? Oh. Only in basta yan sa Japan, pag kami chismisan, Pilipino yan. Asahan mo yan, Brad. Oh. Hindi ko nga alam bakit ganun ng mga Pilipino talaga eh. Parang ginawang pastime ang chismisan. Pero alam mo, yan ang isang bagay na kaya ako naniniwala na nagkaganito ang bayan natin dahil sa mga katulad nitong mga congressman na chismoso. Mantakin mo, i-chismis lang sa kanila. Si ganito, ganito yan eh. Sa tingin ko, ito nangyari. Pinatay si ganito. Okay, kasuhan natin yan. Gago, di ba? Hindi, ganun talaga ho siya sa kamera ngayon. Wala na ho sila nung isisiguraduhin nilang may ebidensya ba? May sapat bang ebidensya? Basta, hindi. Si Duterte nagpapatay dyan. Paano mo nasabi? Hindi na importanteng ganun. Si Duterte, pinapatay niya lahat ng mga adik. Ganun ba? Kasuhan natin. Kaso. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagdating sa korte, pagtatawanan sila. Pagtatawanan niya, kasi una-una tatanungin kaagad nung korte, yung judge, sasabihin niya, sandali, sino ba yung namatay? Hindi! Basta mga adik pinatay. Sino nga? Di ba ang daming namatay na adik? Basta silang lahat ng namatay na adik. Pinatay ni Duterte? Oo. Lahat sila. Paano niya ginawa? Basta. Ganun talaga eh. Diba? Sinabi ni Duterte, mamamatay tao siya ng kriminal. Yan. Pag-amin na yan. Tangang puta. Inamin niya na, mamamatay tao siya ng mga kriminal. Yan. Dahil dyan, guilty siya. Tanga. Alam mo ako, hindi po ako abogado Pero dahil nga, siyempre, may tatay tayong abogado, tapos marami rin tayong mga kaibigang abogado, napapagkwentuhan natin yan eh. Di ba? Hindi mo pwedeng kahit sabihin mo sa social media, ako ang pumatay kay Juan. Sino si Juan? Paano mo pinatay si Juan? Kailan namatay yan? Hindi pwedeng, ikulong na natin yan, inamin niya siyang pumatay kay Juan. Di ba? Hindi pwede. Kailangan kumpletong detalye. Hindi mo pwedeng sabihin lang na ikaw na pumatay ng ganito. Tama, mali. Paano pa kaya yung kay Duterte? Wala nga siyang pinangalanan. Una-una, sinabi lang niya, papatayin ko kayo. Oo, ako ang pumatay dyan sa mga yan. Sagot ko itong mga pulis. Ang tanga talaga ng kamera. Sorry pero alam mo, sigurado ko yung mga tunay na abogado, hindi yung abogaduhan lang katulad ni nung isang na bobo. Tanggal dahil bobo. Di ba? Hindi yung mga ganun Yung mga tunay na abogado, mga kababayan. Sigurado ako pinagtatawanan to, yung ganitong klaseng crimes against humanity na ganyan. Naku po, maniwala ko kayo sa akin. Kasi nga ang tunay talaga diyan, senaryo diyan. Ito ay diversion, ika nga. Diversion ito sa katarantaduhan ginawa ng kamera. Tandaan ninyo, even the yellows, even the other groups now are nagrereklamo na doon sa ginawa nilang pagpapalusot ng budget. Mantakin mo, ikaw ang nagdi-decide
ng budget. Ano ginawa mo? Tinaasan mo yung budget mo. Mantakin mo, ikaw ang nagdidesisyon sa budget. Tapos, ang gagawin mo, yung mga anything that would benefit me, yun ang itataas ko budget. Mantakin mo ha, ibinaba nila yung DSWD, except, tinaas nila yung AKAP. Kasi po, alam mo kung bakit yung AKAP. Kasi yung mga 4-piece, marami ho dyan, hindi ho botante. Okay? Ano po ba yung AKAP na programa? Yung AKAP po, yan po yung kapos. May sahod, ika nga. Pero kapos. Ibig sabihin, hindi sapat yung sahod nila. Actually, ang isang daw requirement dyan yung parang certificate of employment mo at saka yung parang payslip, ganyan, di ba? So, ano ibig ko sabihin? Isa kang butante. Bakit? Kanyo, syempre, alam naman natin yung mga lower middle class, yung sumasahod pero kulang, yan mga yan, usually butante yung mga yan, di ba? Pero yung mga 4-piece, yung talagang ikaw sa hirap, hindi na naasikaso yung re-rehistro. Kasi nga, may iba sila talagang sobrang kahirapan. Kaya ngayon, nag-imbento etong DSWD ng AKAP, tapos sinuportahan ito at pinondohan ito ng Kamara. Mantakin mo. Di ba? Tinanggal yung PhilHealth, yung gamot. Kasi nga naman, pag mamamatay ka na, hindi ka na makakaboto. Pag may sakit ka na, iniintindi mo yung sakit mo na lang, hindi ka na boboto, di ba? So, tanggalan ka nang namin ng budget. O, sabi pala ni Jam Magno, hindi budget yan, ha? Subsidy daw yan. Ito si Jam Magno. Dati ko pa naman kaibigan to. Yung pala. Jam Magno, ingat. Ingat ka sa mga binibitawan mo, ha? Medyo mag-research ka muna ng konti, ha? Kasi ang binawasan kasi budget, at parte ng budget yung subsidy. Ay hindi mo pwedeng sabihin separate yun. Ewan ko sa'yo, Jam Magno. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, dumagdag ka pa kay Maris. Anyway, eto na. Diba? Isipin nyo, yung AKAP na yan pa yung talagang binawasan nila lahat. Pati yung budget ng DSWD, except dinagdagan nila yung AKAP. Ganyan talaga sila katarantado. Tapos, ultimong budget nila, tinaasan nila ng todo-todo. Kaya nga dami nagre-react Ultimong batas na dapat sana ay sinusunod. Bakit? Kasi ayon sa ating konstitusyon, ang department o yung education, yan ang pinakamataas dapat ang budget na ibinibigay ng gobyerno. Pero mantakin mo, ngayon, mababa ang budget sa edukasyon. Literal, binaboy ng Kongreso ang ating konstitusyon. Literal po yan. Talagang nilapastangan nila, binastos nila ang konstitusyon sa pamamagitan ng pag-angat ng ibang budget, bumagsak ng todo yung budget ng sa edukasyon. Hanggang eventually, nag-ingay na nga, di ba? Lahat ng mga grupo-grupo. Kaya nga mantakin mo, biglang supposedly pipirma na ito ng presidente. Pinatigil niya ang pirma. Kasi nag-ingay ang tao Sandali, sabi to ito. Kahit itong mga media, nag-ingay na Sobrang sabi to ito. Mantakin mo. Dahil sa sobrang kaganid nitong mga congressman natin, nawala na sa isip nila na may konstitusyon pala. Na meron pala tayong dapat sundin. Huy, ano yun? Yung edukasyon, dapat mataas yan. Hindi kasi, alam mo, mga kababayan, ito hindi ko alam kung bobo lang talaga yung mga nakaupo ngayon o dahil sa sobrang ganid nila, nakaligtaan na nila yun. Kasi hindi ako naniniwalang bobo Hindi ako naniniwala na nasa Department of Budget na yan, hindi nila alam yun. Di ba? Imposible. Alam nila yan na ang
ang edukasyon ang dapat ang pinakamataas. Alam mo nila yan. Pero bakit nagkaganir? Wala kasi nga naganid sila O ano sa atin dito, ano sa inyo dito, ano budget natin, anong kikitaan ako nagkaloko-loko na. Hindi, alam mo kasi that is biblical. Did you know that? That is biblical, di ba? Meron sa Bible na may ganyang prinsipyo sa Bible na pag ang isang tao nagkasala, sinita mo, kunwari a brother, sinita mo siya, di ba? Ayaw niya talagang sumunod. Sabihin, talagang nagkakalat na siya. Meron part doon na sinabi nga, ibigay mo na yan kay Satanas. Magtataka kayo, di ba? Parang, anong ibig mo sabihin? Ibigay mo na yan kay Satanas. Kung ayaw magpa-rebuke nitong isang brother mo. Ang dahilan po kasi doon, ang prinsipyo doon, it's not really to give in to Satan. It's like, hayaan mo yung kanyang sin na talagang, kasi wala na, hindi na siya nakikinig, di ba? Kakainin na ngayon siya nung sin niya. That sin, somehow, hoping and praying that would lead into repentance. Kasi, ang demonyo kasi, pag ikaw pinasok ka na niyan, talagang he will still kill and destroy you. Hindi, walang intention ng demonyo na paligayahin ka. Akala kasi nung ibang tao, ang demonyo para paligayahin ka. Hindi ho. Ang demonyo to kill, steal, and destroy you. Pasisiyahin ka lang ng konti. Ganoon, konti. Yeah. Pero sa totoo, steal, kill, and destroy. Kaya nga, hayaan mo na yung brother na yun pag ayaw makinig sa'yo. Tapos, para mag-lead into repentance. Ibig sabihin, eventually, madedestroy yan Eventually, alam mo yan yung nagkakaroon niya ng pagbagsak sa espiritu niyo. Hindi kasi babagsak ko siya. Magiging yan. And sa kanyang pagbagsak, he will call God. Yun yung prinsipyo na yun. Kaya feeling ko, ganito nangyari dito sa kamera. Dahil sa mga sobrang sama na nila. Dahil sinasamba nila pera na. Dahil nakikinig na lang sila sa pera. Wala na silang ibang sinasamba kung hindi yung pagsunod nila sa pera. Okay. Sige, tuloy-tuloy na. Hanggang tuloy-tuloy na sila. Hanggang nakaligtaan na nila na meron palang isang batas na ipapahamak tayo. Ano yun? Yung batas ng kailangan mataas ang edukasyon pag sa budget. Napahamak sila. Ang dami tuloy pumiyok na grupo. Kasi hindi lang mga Duterte supporter. Kasi ang hirap ngayon Parang di ba, Duterte supporter lang ang pumipiyok ngayon. Iniisip na, hindi, laban lang yan ng mga Duterte at saka mga Marcos. Ganyan lang iniisip nila O kaya ng mga Duterte o ng mga Romualdez. Yan lang iniisip ng iba. Tayo, pinaglalaban natin, ang totoo ay pinaglalaban natin kung gaano kaabusado itong kamera. Yan ang totoo. Pinaglalaban natin kung papaano nila ina-abuse ang kanilang power. Tingnan nyo ngayon. Yung kahit hindi maka-Duterte, pumapalag na, pumapapel na rin sa TikTok, pumapapel na rin sa karsada. Bakit? Kasi tinamaan na rin sila nung abuse o kawalangyaan ng kamera. So dahil doon sa katarantaduhan, dahil doon sa motibo nila na sumunod sa amo nila, di ba? Para meron silang pangangampanya. Tapos ang kanilang mission to destroy the Duterte, napahamak tuloy sila ngayon. Kaya ngayon ang dami ng pumipiyok, nagagalit na sa kamera dahil sa katarantaduhang ginagawa nila. Yun ang senaryo ngayon. Harapin ang mga reklamo. Isa raw itong tangkang paninira sa mga Duterte at kanilang mga kaalyado. Malaki raw ang tiwala niya sa ating mga korte at mananaig pa rin anya ang hustisya. Sinisika pa naming makuha ang panig ni na dating Pangulong Duterte at iba pang idinadawit sa posibleng asunto. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.